Hi guys and welcome back po sa Tarot Page Philippines. So, sa video na to po, gawin natin ang weekly horoscope para sa October 7 to 13 para po sa may mga Sun, Moon at Rising sign na Aries. So, kung bago po kayo sa channel, please click the subscribe button, the notification, and give this video a like. Now, kung hindi nyo po alam kung ano po yung Sun, Moon at Rising nyo, importante po ito. Sa dulo po ng video natin, may link po tayo para dito. At tandaan po natin yung mga readings na gagawin po natin, they are for guidance purposes. So, use your free will wisely, guys. Okay? Now, nanahirap ako. Ayan. So, tandaan niyo po na yan sa mga kailangan po ng gusto mag-set po ng private readings or pag for spell works, pwede niyo po ako i-message sa aking personal Facebook account. Yung link po is nasa description sa baba. Okay? So, at sa nais naman po na mag-support ng ating channel para lumago po ito, you can click the join button or the thanks, yung parang heart sa baba. Or you can also send donation via Gcash or Maya numbers on the bottom of your screen. Aris, how are you? How is my friend? Tingnan natin dito. Ano ba ang kaganapan sa Aris? So what we have here is temperance tsaka the tribe. Okay. So temperance kasi, this is called the angel of the tarot deck. And besides sa angel siya ng tarot deck, andoon din na tinatawag din siya na angel of balance. And it's connected to the zodiac sign Sagittarius. So Sagittarius po ay tungkol sa kaalaman, is also called the house of knowledge and higher learning. And the tribe, which is well, tribe. Ano ba ang tribe? It's about family. Sorry, excuse. Sobrang candid. Actually, pag bago ako ng video, one shot lang talaga. Dire-diretso. Okay, so ano ba yung gustong ipadala or ano ba yung message sa'yo ni Temperance? Or yung ano ba yung nangyayari deep within you? Well, this card is actually telling din naman kasi na it's time you're looking to finding balance in yourself eh. Yung isang klase ng family na gusto mong bigyang atensyon is the family within. Yung tinatawag natin na intrapersonal relationship. Yung ikaw mismo, the inner you, the part of you na ikaw ang nangunguna, ikaw ang nasusunod, ikaw muna. Ikaw. So, kumbaga, yung fulfillment po, pwedeng hinahanap mo yung andoon na sino-focus mo, binabans mo, may emotional fulfillment ka, may iba sa inyo, material, career, or even physical, na parang gusto nyo na mag-improve ng sarili, pwedeng makeover, or gusto ko na mag-live healthy, or eat healthy, or gusto nyo, iba sa inyo may mga nag-iisip na, or kino-consider na, mag-gym na kaya ako, or as simple as matulog na ako maaga. Oh, for those na may mga mind na or thinking na, "Ay masyado na ako magastos, so medyo magle-less ako." So medyo mag-ano tayo, bawas-bawasan na natin yung mga add to cart natin, mga check out. Medyo bawas-bawasan mo na rin, Aris, ha, yung mga ano mo, yung deserve ko 'to moments, tsaka yung ano, healing ng inner child. Dun mo na ka hindi mo talaga kailangang i-heal, hindi minsan kailangan talaga mag-travel. Although it's nice, deserve mo naman talaga, pero limit it. Kasi you're in the process of balancing things eh. Andun ka sa proseso na naghahanap ka ng paraan para hmm, bigyan mo ng hmm, um, binibigyan mo ng tamang atensyon yung mga bagay at aspeto ng buhay mo na kailangan na meron ka din naman dong input, meron ka din dong say, meron ka din dong dagdag. Kasi at the end of the day, ang taong mag-aalala para sa'yo is me and myself. So, talaga medyo focus tayo ngayon sa sarili. It's part I believe it's still this is the energy na parte pa nung Pluto retrograde eh. Puro muna ikaw. Kaya huwag ka magtataka na may mga tao na parang nasusungitan sa'yo, may mga parang feeling nila, "Uy,
So, si Aries nagkaganito lang, nagkaganyan lang, yumabang na. Ay, wala din silang pakialaman, ang dami nilang satsat. Kailan naman sila nagkakagano'n kasi wala silang ma-hit-hit sa'yo, wala silang ma mana sorry sa term, manakaw sa'yo. Kasi alam mo bakit nakaw? Kasi it should be a give and take, eh. Pero ending, give ka ng give, take lang sila ng take. Eh, natututo ka ngayon na ano, lumayo-layo sa mga pagiging garapal nila. Pangit ng term natin, di ba? Diretsuhin na natin. Yung pagiging garapal nila, pagiging user nila, andoon na unti-unti mong inilalayo yung sarili mo. Unti-unti mong binibitawan, unti-unti kang dumidistansya. Good yun. Kaya mo sila. At the same time, hindi mo naman sila kawalan. Sila nga ang mawawalan eh. Actually, pag nawala sila, medyo lumabay-lumabay ka naglubay ka sa kanila, mapapansin mo mas magiging maayos yung finances mo. Magiging marami kang natatapos, madami ka na-accomplish. Ano ba yung crossing mo? So, Eight of Swords tsaka Poise. Now, eight's about the power. Now, Swords is about air, about the mind. Now, it is Poise. Alam mo yung may mga part mo o meron na concerns yung paano ko ba ano ba yung tamang salita? Yung parte mo na andun yung nakikita mo ang dami mo dapat biglang matutunan. Take time to read. Take time to absorb yung bagong knowledge. Because I'll be honest, since na ako kasi Moon in Aries ako, medyo nagre-resonate ako. I am studying right now through this book ng Oracle of the Celestial Deities. Inaaral ko din yung astrology. So, nasa self-study si bakla. So, same, ando na ina-expand ko yung sarili ko, through knowledge. Oo, andun yung mahirap siya, pero kailan ba naging madali mag-aral, 'di ba? Kailan ba naging madali na may matutunan kang bago? Nung first time ko mag-aral maggitara, literal ang sakit nung dito ko, kasi kinakalyo siya. Andoon na parang feeling ko anipis-nipis ng balat ng mga ng dulo ng daliri ko kasi ang hindi pa nylon ginagamit ko, yung bakal pa talaga. So, andoon yung punto, it will hurt. But eventually, andoon na natututo ka, you gain yung confidence, nadadagdagan eh. Yung kumpiyansa sa sarili mo, nadadagdagan. Yung nabibilib ka sa sarili mo, andoon na mas nararamdaman mo na yung na-empower ka, nagkakaroon ka ng self-gratification, nagiging masaya ka para sa sarili mo. So, hindi siya actually crossing. This is just sabihin natin kumbaga sa isang atleta, training period mo 'to, bago yung big event, bago ka mapunta doon sa major event na kung saan ikaw yung lalaban, na kung saan ikaw yung gagawa ng hakbang, ikaw yung bagong gaganap, ikaw yung bagong gagawa ng ingay sa paligid mo. Pero kasi we listen to people, 'di ba? Aminin natin, we listen to people who knows what they are saying. Nakikinig ka sa mga tao na alam nila talaga yung sinasabi nila. Na kahit ba, ikutin natin yung topic, alam nila paano sasagot, alam nila paano ipoposisyon yung sarili nila, alam nila kung ano ba talaga yung stand nila. Doon ka nilalagay ngayon. Kasi okay naman na marami tayong yung kumbaga andun yung point na ginagawa ka ni universe na ma-master mo 'tong isang certain craft or isang certain skill para sa bandang huli magagamit mo rin 'to. Each talent, each skill, each knowledge na pinapasa sa'yo ng universe, may dahilan 'yan. Hindi mo man magamit sa ngayon, pero in the right timing ng universe, magagamit mo siya. Yung tinatawag nating stored knowledge, okey? Kaya okey lang magtanong, kapag hindi mo alam. Normal 'yun. Tingnan natin ano ba yung desired card mo. Nine of oh, 'di ba? Nine of Swords tsaka flexibility. So, si Nine kasi it's about knowledge, learning. It's also about sacrifices. So, Swords, air. Ako sa isip ulit 'yan. And
Be aware ng card of flexibility. Ano ba yung gusto ipahiwatig sa'yo din ng cards? Alam mo yung tipong ano lang, tinatanong sa'yo ng cards kasi, ba talagang gusto mong matutunan? Kumbaga sa harapan mo, para tayo sa ano, eat all you can. Oo, pero yung kaso mo, knowledge all you want. Ano yung gusto mo unahin? Gusto mo ba tikman muna isa-isa? Then after mo matikman, malaman mo yung gusto mo, saka mo siya, kukunin? O may nakuha na ng attention mo 'tong isang certain itong certain na 'to, 'tong knowledge na 'to, ta's gusto mong i-acquire? It's up to you. Kasi yun yung ano, naghahanap ang isa sa mga desire mo ngayon is for yung expansion mo, yung paglago mo. Alam mo yun nga yun, the only way to go is up. Wala sa ibang pupunta kundi umangat. Hindi ka puwedeng maging stagnant. Hindi ka puwedeng mapirme, "Okey na ako dito, blah, blah, blah." No, hindi yan ang tingin sa'yo ng universe. The universe sees you as a person na continuous growth. Tandaan mo, you are the first house sa zodiac cycle. Ikaw yung kumbaga ikaw yung new year ng zodiac sign at ikaw yung nagsisimula ng mga bagay. So, ikaw yung mag-ano, magbukas ng daan para sa aming lahat, Aries, na, "Ay, natutunan 'to ni Aries." Kumbaga andun ipakita mo, be our example. Ikaw yung maging ano namin, tanglaw, tanglaw. So, yeah, may mga talagang magkakaroon ng with the card of flexibility, ang dami mo lang talagang medyo kailangan i-adjust sa sarili mo. Ang dami mo lang talagang kailangan parang baguhin, which is normal, which is okay. There's no problem with that. Kasi alam mo yung point na ano, na oras mo yung may mga bibitawan kang ginagawa. Siguro sabihin natin online games, ganyan, o yung too much na, chikahan online or with friends. Medyo binabawasan mo siya, para makuha mo yung oras na yun, i-focus mo doon sa mga gawain na alam mo tutulong sa'yo eventually to be the best version of who you are. Ano kasi foundation mo? Queen of Wands, tsaka why? Parang kanina may ganito na nabasahan ako. Ganito, dito rin. Eto rin yung cards. Parang lang. Anyway, so Queen kasi is the older female energy. Wands is about fire, passions. Pero governed din siya ng water, which is emotions. So, card na why. So ano bang nababasa natin sa foundation mo? Alam mo yung, medyo ano, huwag ka magpadala ng bugso ng damdamin. O hindi ka naman water element, actually fire ka, 'di ba? So, andoon na passion. Pero kasi may mga oras na nadadala ka sa nararamdaman mo. Medyo bawas-bawasan natin 'yon, Aries, ha? Kasi hindi siya makakatulong sa'yo. Hindi siya magiging maganda para sa'yo. Andoon na with the Queen of Wands na, hmm, yung emotion mo minsan na nadidiktahan siya depende sa nangyayari sa paligid mo at depende doon kapag meron kang medyo binigyan ng importansya, puwedeng tao, bagay, kung ano man, puwedeng alaga, katulad tulad ni Mika naglilinis siya ng sarili niya, tapos hindi naging maganda yung trato sa'yo or hindi naging maayos yung kinalabasan, alam mo affected yung emotions mo. So, pinapaalala lang sa'yo ng card na you need to be the master of the ship, the captain of your own soul. Kumbaga, ikaw yung mag-control sa nararamdaman mo. Hindi puwedeng sasabihin mo, "Ay, nadala lang ako, eh." Dude, kung magiging dahilan natin lagi yung nadala lang tayo, kung magiging dahilan lang natin lagi na, napilitan tayo, eh di anong silbi na ng ating decision making? Anong nagiging silbi na ng, ah puwede tayong gumawa ng sarili nating mga hakbang. Nasaan na yung point na yun, 'di ba? Yun yung gustong ipaalala sa'yo ng universe, Yun yung gustong, ipaintindi din sa'yo ng universe na may mga bagay na kailangan mong pagdesisyonan sa sarili mo. And yung tinatawag nating professionalism na kahit na hindi mo na bet,
pero kailangan mong gawin, gagawin mo. Kasi nangyari sa past, nagkaganito. Okay, so meron tayo ditong Page of Cups tsaka Go the Distance. So, Page, the younger female energy, tas Cups emotion. Literal, and Hercules, Go the Distance. So what can we read? Ano bang pinapahiwatig dito ng cards? Alam mo yung ano, sa past mo kasi, nagigets ko naman bakit naging connected ka masyado sa emotions mo. Kasi in the past, ano na hindi na hindi na i-invalidate ng mga tao yung emotions mo na parang alam mo yung mga linyahan na iba naranasan mo. Ano ka ba, umaarte ka lang, hindi, wala yan. Ah, masyado ka naman sensitive, masyado ka naman nagpapadala, masyado ka namang OA ka naman. Ang sakit pakinggan, na may mga tao hindi marunong umintindi that some people, may mga sa kanila parang maliit na bagay yun, pero sa iba, malaking impluwensya yun or malaking pangyayari. Hindi nila magets yun eh. Andoon na lumalabas yung disrespect. Kaya siguro, andoon sa literal, go the distance, inilayo mo yung sarili mo, dinetouch mo physically, and then even mentally, and even and to the point of emotionally, na kahit anong kuda nila, kahit anong sabi nila, kahit anong saltik nila, dead ma to the earth ka. Dead ma, wala ka ng pakialam sa kanila. Parang ginawa mo siya as a way to protect yourself eh. Pero ang naging problema lang natin sa part na yun, eh, minsan kasi ginagamit ng universe sila sa kasamang palad para may ituro sa atin, para meron tayong maintindihan, para meron tayong ma-absorb, para meron tayong, sabihin lang natin na mas malinawan tayo sa isang bagay. And isa sila sa mga ginagamit ng universe for that to happen. And unfortunately, hindi mo na-absorb agad yung gusto nung nilang yung gusto ituro sa universe kasi nga hindi kita masisisi, nag-react ka and pinipilit mo lang protektahan yung inner peace mo. Pilit mo lang pinoprotektahan yung sarili mo bago nila ma-damage. Pero hindi mo nagawa na i-filter na baka ito yung gusto nilang sabihin o yung pinapahiwatig ng universe. Pero understandable naman. Huwag ka na magalit sa younger self. Tandaan mo nung kumpara sa ngayon na ikaw, your younger self was weaker and more immature pa siya. So, wag patawarin mo muna yung sarili mo, yung nakabatang sarili mo. Mag-promise ka na lang sa kanya na you'll make it better today. Okay, ano ba yung possible na future na ikaw? So, meron tayong Three of Cups, tsaka Yin. Aris, so three is about expression and communication, and Cups about your emotions and the heart. And andun kasi na pinapakita rin dito ng cards na 'to, na yung Yin kasi it's about ito yung female side ng energy ng yung may yin yang, yung black and white. So eto yung gusto ipaalala sa'yo ng cards, ng ide-develop sa'yo. Kasi andoon 'di ba for kim-kim ka muna. This will come a time na andoon na you will be a master of your own emotions. Yung tipong kahit na gusto mo ng yung tipong medyo makulit ta's gusto mo na talagang medyo kaltukan. Andun yung punto na na, you will try to look at from a different perspective, na idadalhin mo yung sarili mo doon sa level or doon sa anggulo na, ay sige, iintindihin ko muna kung saan nanggagaling 'tong, nilalang na 'to. Then from there, hahanapin mo bakit ba nagkakaganto 'tong taong 'to? Bakit ba, umabot siya sa ganoong aspeto? So andoon na, well, hahanapin mo siya.
para dun sa taong yun. Bibigyan mo ng pagkakataon na mas magkaroon ka ng idea how this person thinks, how this person feels, how the person, bakit ganun siya mag-react. So, ilalagay mo yung sarili mo doon sa sitwasyon niya. Which is a very good thing kasi ibig sabihin nun, lumalawak yung pag-intindi mo, yung level ng intindi mo sa kanya. So, yeah, that's a very good and mature thing to do kasi maganda rin, it's a good thing. So, andun yung isa-set mo yung sarili mo into balance sa ganung pamamaraan, eh. Ano nangyayari kasi sa physical mo? Check natin yung physical environment mo. Pakape muna. Lamig ng kape ko. So, we have here is the Five of Swords tsaka time for a nap. Pagod yan. Kailan ka napagod, Aris? Sa totoo. So, the joke lang. Andun yung point na this card, yung five kasi is about, ano eh, higher, ano siya, actions, movements. Swords is about air. It's about the mind and the intellect. Alam mo yung mga natutunan mo, nakatutuwa ako sa gagawin mo pa, o iba ginagawa na kasi, iba gagawin nyo pa lang. Andoon na ano, na ginagawa niyo ng paraan, yung mga natututunan niyo is gumagawa na kayong paraan para i-apply sa sarili niyo. Yung ano, nakita niyo kasi effective eh. Parang kunyari ako, 'pag nanonood ako ng ibang tarot card reader, paano niya nade-deliver yung ganitong message ng maayos? O paano niyo binabasa yung cards ng ganito? So pinapanood ko din. Okay. So nag-aaral din ako kumbaga ine-expand ko yung knowledge ko sa pamamagitan ng ibang tarot card reader. Nakikinig din ako sa kanila. Okey. So, gano'n yung ginagawa niya. Then, kukunin ko siya, tina-try ko sa sarili ko. Babasahin ko minsan yung sarili ko o kapag kaya ng oras, may mahatak ako, babasahin ko siya, gamit ko yung style na natutunan ko. Tingnan ko kung applicable. Kung applicable siya, papaano ko siya a-apply sa sarili ko or dun sa reading. Then kapag nakuha ko, "Okey, dapat pala ganito," then i-incorporate ko na siya kasi maganda. Kumbaga idadagdag ko na siya, bilang parte ng skill sets ko, ah, bilang isang reader. So same thing with you, but this is also a time, sabi nga na number 20 yung 24, time for a nap. Just like kapag bubuhat, there should may oras dapat din na kailangan mong bigyan ng oras na para mag-grow yung muscle mo. Gano'n din sa knowledge. You obtain the knowledge, then you use that knowledge, yun yung ano, eh, yung pag-use ng knowledge, tsaka yung paghahasa nun, yun yung moment mo na pagpapahinga. At isa pang advice din ng card sa'yo, sa paghasa mo nung knowledge na yun, Proverbs 27 verse 17. Search mo, then sa makakahanap diyan, kung ano mang version ng Bible yung gamit niyo, paki-comment po siya. So gamitin mo yung Proverbs chapter 27. Wait, tama ba ako? Baka mamaya inarti ako. Wait, 27, 17. Ayan. Oo, tama ako. Ayan. So, hanapin niyo siya, read it, and isabuhin niyo. Okay? Your emotional environment. So, meron tayo dito, the Empress and exchanging gifts. So, si Empress kasi related to sa planet Venus. So, andoon na this is also a time na pinapakita ng it's also about motherhood. It's also about the feminine side of the energies tapos exchanging gift. Ah, okay lang maging selfish, Aris. Okay lang na ano, yung kasi minsan iniisip mo mamaya may mag-react kapag pinagkalandakan mo yung success mo, 'di ba? Hayaan mo sila. Hayaan mo silang magsalita. Bakit mo hahayaan yung negativity ng ibang tao ang mag-direct sa'yo? I mean,
sabi nga nung isang ano, eh, gustong-gusto ko nga, dun mo makikita kasi yung maturity ng isang tao, eh, kung kaya nila maging masaya para sa ibang tao. Merong isang quote nun, sabi dun sa quote, "I will continue to clap for others until it is my time." Kumbaga sinasabi dun nung quote na yun na magiging masaya ako para sa iba. Kasi darating na naman yung oras, ako naman na sila naman na magiging masaya para sa akin. That's maturity. Eh, yung mga nasa paligid mo, kung immature sila, puno sila ng inggit, hindi mo problema yun. Hindi mo kailangang i-consider yun. Hindi mo kailangan na magpaapekto sa kanila. Ano ba yung ambag nila? Yun yung tanong ko dun eh. Doon sa success na na-achieve mo, doon sa nung naabot mong yan, ano ba yung contribution nila? Hindi ba ang dami sa kanila puro, "Uy, puro negativity." Hindi ba puro discouragement? So, bakit mo kailangang i-consider yung mararamdaman nila? Kapatid, consider you need andun na nga selfish sila, eh. You need to be also selfish, but this time, it will be a selfish in a way that is good. Kasi hindi mo alam na may mga tao pa nagpo-post ka ng, success mo, nagpo-post ka ng mga achievements mo, besides sa may mga inggit, meron ka din nai-inspire. May mga tao na napapaisip, "Uy, nagawa ni Aris, gagawa ko din. Uy, na-achieve ni Aris, napuntahan niya, nabili niya, natapos niya, natutunan niya, ako din." It's time that we are not being selfish in showing our achievements and our success. Show mo. Kasi hindi mo alam kung sino yung mga na-inspire mo along the way. Your hopes and fears, death, tsaka between worlds. Ay, perfect. Ang ganda nito. Death kasi connected to kay Scorpio. So, Scorpio kasi is about, metamorphosis, tsaka change. Ayan, death and rebirth. Which is that's my sun and rising sign. Between worlds, literal. Oh, moving from one place to the other. Alam mo sa mga hopes mo lang is you transition from this toxic environment na kung nasaan ka, yung mga toxic people na kasama mo, umalis ka doon kumbaga for detoxification. Ito I'll be honest, kapag ginawa mo to, or talagang minanifest mo, medyo painful yung process. Why is it painful? Na-try mo na ba mag-detoxify din ng sarili in the physical? As in, isa sa way ko to nagde-detoxify ako is yung tsaa ng sambong. So, panlinis kasi siya ng liver and kidney. Ay, sabi ko sa'yo, 'pag yun talaga ang tinutukan ko, andoon na for the pupo talaga ng pangmalakasan ang labas ko at andoon na talagang uhaw-uhaw ako lagi, ihing-ihi ako palagi. So, talagang basta time consuming siya ta's the same time, um, ano, um, pero worth it. So, if you really want this detoxification na gagawin sa'yo in terms ng spirituality mo, sa emotions mo, be prepared na may mga gano'ng bagay na mangyari. Madami kang ika-cut ng mga tao and madami kang tatanggalin sa buhay mo. However, sa bandang huli, it will be all beneficial, 'di ba? Yung tipong 'pag kumain ka ng maraming gulay tapos nag-poops ka ng bongga, 'di ba ang gaan ng pakiramdam? Gano'n din, kapag tinuloy mo pang i-manifest yung detoxification ng life mo naman. Hmm, Masakit, mahirap, but worth it. What's your possible future? The tower and here and now. Okay. So, si Tower kasi it's about miscommunication, eh. Nalimutan ko ano associated na planet, zodiac sign or element dito na nawala sa isip ko. So, it's about miscommunication and here and now. So, huwag kang magtataka na may mga taong hindi makakaintindi kasi si universe yung magtatanggal sa kanila. Kumbaga, andun tayo sa level ng magtatanggal muna magtanggal-tanggal sabi ni universe, tanggalin na natin yung mga
hindi na kanais-nais sa iyong buhay. Tanggalin na natin yung mga hindi na nakakatulong sa'yo. Tanggalin na natin yung mga tao na pabigat. So, hindi nila maintindihan yon. Yung mga tao na 'to, mga magkakaroon ka ng miscommunication, magkakaroon ka ng misunderstanding, andun kasi hindi na nagpapantay yung level ng pag-uusap niyo. Ang gusto nila, eh, puro may mahihita sa'yo, pero gusto mo kasi give and take. So, hindi na magkakaroon na ng friction, hindi na magkakasundo. Parang yung isang dati kong friend, gusto niya kasi abusuhin yung siyempre friend ko. So, from time to time, humihingi ng favor na parang one card pull, kausap ko sa Messenger. "Uy, Doy, nahiya naman ako, madaling araw tututulog ako, tumatawag sa akin." Binababaan ko. Kasi galit, kasi nag-set ako ng boundaries din, eh, na ba't ko daw siya papa-read siya, sabi ko, "Tutulog ako." Saglit lang daw ganyan, sabi ko, "May boundaries din ako, hindi dahil kaibigan kita at pinagbibigyan kita from time to time, abusuhin mo." Yumabang na daw ako, ganyan. Okey, mayabang, block. I know my worth. Alam ko yung capacity ko, alam ko yung kaya kong gawin, alam ko yung kaya kong ibigay. Pero hindi ibig sabihin nun is gagawin ko lagi. Kasi kailangan ko din asikasuhin ang sarili ko. Dun yung pumapasok yung pagiging selfish ko. Kasi kailangan ko din alagaan. Eh, kung gagawin ko hindi lahat, kawawa naman ako, 'di ba? So, huwag kang magtataka, mawawala 'pag nawala yung mga yan, for your own benefit. Actually, nawala yung taong yun, mas naging maayos yung tulog ko ta's hindi na ako naba-bother kasi parang nagkaroon ako ng peace of mind. Ano ba message ng mga gods and goddesses? We have here Eros. Desire, playfulness, and the wish to connect. So Eros is sabi nila is the god of lust, kung tama ako. Anak siya ni Venus. Ta's isa siya sa kung tama din ako, isa siya sa moon yata ni Eros tsaka Phobos, eh, ni Mars yata, yung God of War. Weird 'no? So, Eros is telling you, alam mo yun na, yes, you would like to be able to connect with people, pero connect first doon sa sarili mo. Connect doon sa mga plans mo, connect ka doon sa desires mo, connect ka doon sa mga goals mo muna. Because that is a very na yun yung pinakaimportanteng ginagawa mo ngayon. Yes, Aries is also known as a leader, pero as a leader, puwede mo lang silang dalhin kung hanggang saan din yung kapasidad mo. So, hangga't hindi ka naka-connect sa sarili mo para ma-expand mo yung sarili mo, hanggang dun lang din sila. Time for you to connect with yourself so that you can expand better. Remember, this is your show. So, I hope nakatulong po yung reading sa'yo at tandaan yung mga readings natin. Therefore, guidance purposes, use your free will wisely. Kung bago po kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and palike na rin po ng ating video. Ngayon po kung kailangan nyo magpa-schedule ng private readings or spell works, pwede nyo po ako i-message sa aking personal Facebook account. Yung link po is nasa baba sa description ng ating video. At kung nais nyo naman pong supportahan ang ating channel para lumago po ito, you can click po yung join button sa baba or you can, yung thanks button, yung parang may heart. Or pwede po kayo mag-send ng donation via GCash or Maya. Yung number po is nasa baba ng screen niyo po. So, Aris, maraming salamat sa'yo. God bless. Namaste. Hare Krishna and blessed be. At naway magkita tayo very soon. Wala po dito sa La Trinidad Benguet. Kasama po si BK Nulo sa tulog na tulog. Keep safe, guys. At ialamig po kami. Keep safe and sana makita tayo very soon. Goodbye for now.